Sa edad na 20s at 30s, madalas tayong excited sa freedom ng pagkita ng pera. Pero alam mo ba na ang mga simpleng pagkakamali ngayon ay maaring maging malaking pabigat sa hinaharap? Welcome back to Money Beast Mind. At today, pag-uusapan natin ang mga common na pagkakamali sa personal finance na dapat iwasan sa iyong 20s at 30s. Kasi naman, di ba? Minsan, parang ang hirap mag-adulting, lalo na pagdating sa pera. Pero don't worry, nandito ako para gabayan kayo. Stay tuned kasi marami kayong matututunan. At promise, gagawin nating fun and easy ang chikahan natin about money. Alam mo, isa sa mga pinaka-common na pagkakamali ng mga kabataan ngayon ay ang hindi pagkakaroon ng budget. Kasi naman, feeling natin ang dami nating pera lalo na kapag kakasweldo lang. Pero after a few days or weeks, nauwi saan napunta ang pera ko moment. 'Di ba? Kaya nga importante na alam mo kung saan napupunta ang pera mo. Mag-budget. Hindi naman kailangan yung sobrang bongga, yung kaya mo lang. Isipin mo na lang, parang love life yan. Kung hindi mo alam kung saan ka lulugar, kung kani-kanino ka lumalapit, edi mawawala ka, 'di ba? Ganyan din sa pera. Kailangan alam mo saan siya pupunta para hindi ka nawawalaan ng track. At alam mo ba, mas madali na mag-budget ngayon. Maraming apps na pwede mong gamitin, or pwede ka naman magsulat lang sa notebook. Ang importante, may budget ka. Trust me, makakatulong ito para mas maging maayos ang paggastos mo at para na rin hindi ka lagi nag-aalala kung saan ka kukuha ng pera. Kaya simulan mo na ang pag-budget. Hindi yan nakakatakot, promise. Mas nakakatakot yung lagi kang walang pera, di ba? Aminin na natin minsan, gusto natin ng mga bagay na hindi naman natin afford. Nakakainggit kasi yung iba, di ba? Laging naka-travel, naka-gadget, naka-branded. Pero tandaan mo, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Dapat matutunan natin na magtipid at mamuhay ayon sa ating kakayahan. Hindi naman masamang bumili ng mga gusto natin. Pero dapat lagi nating inisip kung kaya ba ng bulsa natin. Kasi kung hindi, magkakaroon tayo ng utang at mahirapan tayo sa huli. Isipin mo na lang, mas masarap sa feeling na afford mo yung mga bagay na meron ka. Yung pinaghirapan mo at hindi yung pinagkautangan mo. Kaya huwag kang magpadala sa pressure. Maging masaya ka sa kung anong meron ka at mag-focus ka sa mga goals mo. Darating din tayo sa time na afford na natin lahat ng gusto natin. Basta magsipag lang tayo at magtipid. Laging tandaan, ang buhay ay puno ng surprises. Minsan masaya, minsan malungkot, minsan may sakit, minsan aksidente. Hindi natin alam kung kailan tayo susubukin ng tadhana, kaya dapat lagi tayong handa. Kaya nga dapat lagi tayong may emergency fund. Ito yung pera na ilalaan mo para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Kasi 'di ba, mas masarap sa feeling na may pera ka agad na magamit kapag may emergency, kesa naman mangutang ka pa at magka-interest pa. Isipin mo na lang, parang safety net yan. Kapag nadapa ka, may sasalo sa'yo. At least hindi ka diretso sa lupa, di ba? Kaya magsimula ka ng mag-ipon para sa emergency fund mo. Kahit tigli 5 piso sa alkansya everyday, okay na yan. Ang importante, may naitatabi ka. Alam ko, iniisip nyo pa lang na tumanda, tinatamad na kayo. Pero totoo yan. Darating ang araw na hindi na natin kaya magtrabaho. Kaya habang bata pa, mag-ipon na para sa retirement. Hindi mo gugustuhin na magtrabaho pa rin ng sobra pagtanda mo, di ba? Gusto mo rin naman siguro na i-enjoy ang buhay magtanda mo. Mag-travel, mag-relax, at gawin ang mga bagay na hindi mo nagawa noong bata ka pa. Isipin mo na lang, parang investment yan sa future mo. Mas maaga kang mag-invest, mas malaki ang kikitain mo. Kaya wag mo nang patagilin pa, magsimula ka ng mag-ipon para sa retirement mo. Maraming options naman eh. Pwede ka mag-open ng retirement account sa bangko or mag-invest sa mutual funds. I-research mo lang kung ano ang bagay sa'yo. Alam mo ba kung ano ang mas masarap pa sa bagong cellphone? Yung wala kang utang. Iwasan ang utang lalo na kung hindi naman kailangan. Kasi naman, parang pati kaluluwa mo, kinukuha na kapag may utang ka. Laging may kahati sa sweldo mo, tapos may interest pa. Kaya hanggat maaari, iwasan mo na. Kung kaya mo namang ipunin, ipunin mo na lang. Mas masarap sa feeling na binibili mo yung mga bagay na gusto mo gamit ang sarili mong pera at hindi yung inutang mo lang. At kung may utang ka man, magbayad ka agad para hindi lumaki ang interest. Isipin mo na lang, parang dragon yan na lumalaki ng lumalaki kapag hindi mo pinapatay. Kaya sugpuin mo na agad habang maliit pa lang.
Alam mo ba, ang pera parang halaman din yan. Kapag hindi mo dinidiligan, hindi yan lalago. Sayang ang pera kung hindi mo ito papalaguin. Matutong mag-invest para sa future. Maraming options naman eh. Pwede ka mag-invest sa stocks, bonds, mutual funds, real estate at marami pang iba. I-research mo lang kung ano ang bagay sa risk appetite mo at sa financial goals mo. Isipin mo na lang parang nagtatanim ka ng puno. Sa una, matagal bago mo makita yung bunga. Pero kapag lumaki na yung puno, marami ka nang makukuhang prutas. Ganyan din sa investments. Kaya huwag kang matakot mag-invest at huwag mong isipin na para lang sa mayayaman yan. Kahit maliit lang ang puhunan mo, pwede ka nang magsimula. Aminin na natin, lahat tayo dumadaan sa moment na add to cart agad, think later na lang. Pero bago bumili, isipin muna kung kailangan mo ba talaga ito. Iwasan ang impulsive buying. Kasi naman, sayang yung pera mo kung mapupunta lang sa mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan. Isipin mo na lang, ilang kilong bigas na yung mabibili mo sa halaga ng bagong sapatos na yan na hindi mo naman talaga kailangan. Kaya next time na bibili ka, tanungin mo muna ang sarili mo. Kailangan ko ba talaga ito? Magagamit ko ba ito ng matagal? May budget ba ako para dito? Kung ang sagot mo sa mga tanong na yan ay hindi, edi wag mo nang bilhin. Mas maganda nang magtipid kesa magsisi sa huli, di ba? Alam mo ba kung bakit importante magkaroon ng financial goals? Kasi parang compass yan eh. Kapag alam mo kung saan ka pupunta, mas madali mong mararating yung destination mo. Mag-set ng financial goals para may direction ang iyong pag-iipon at paggastos. Gusto mo ba bumili ng bahay at lupa? Mag-travel around the world? Magtayo ng sarili mong business? Isulat mo lahat ng financial goals mo. Tapos gumawa ka ng plano kung paano mo ito ma-achieve. Magkano ang kailangan mong ipunin? Gaano katagal mo kailangan mag-ipon? Kapag may financial goals ka, mas magiging motivated ka magtrabaho, magtipid, at mag-invest. Kasi alam mo kung para saan yung mga ginagawa mo. Huwag kalimutan ang insurance. Hindi natin alam kung kailan tayo dadalawin ng sakit o aksidente. Kaya dapat, handa tayo. Protektahan ang sarili at pamilya sa mga hindi inaasahang pangyayari. Maraming klase ng insurance, meron para sa health, accident, car, at marami pang iba. I-research mo lang kung ano ang bagay sa needs mo at sa budget mo. Isipin mo na lang, parang safety net din yan. Kapag may nangyaring masama, may sasalo sa'yo. Hindi mo na kailangan mag-alala kung saan ka kukuha ng pera para sa hospital bills. Or kung paano mo bubuhayin ang pamilya mo kung sakaling may mangyari sa'yo. Kaya wag mo nang ipagpabukas pa, mag-avail ka na ng insurance ngayon. Alam ko, nakakalito pag-usapan ng pera. Maraming terms na hindi natin naiintindihan. Kaya kung hindi sigurado, huwag mahiyang magtanong sa mga eksperto. Maraming financial advisors na handang tumulong. Isipin mo na lang, parang doctor yan ng pera mo. Tutulungan kanila na mag-manage ng finances mo, mag-invest ng tama, at ma-achieve ang financial goals mo. Hindi naman nakakahiya magtanong. Mas nakakahiya yung magsisi ka sa huli dahil hindi ka nagtanong. Kaya next time na may tanong ka about money, huwag kang matakot mag-approach ng financial advisor. Tutulungan kanila, promise. And that's it for today's video. Sana may napulot kayong tips sa chikahan natin about personal finance. Remember, hindi naman kailangan maging komplikado ang pag-manage ng pera. Ang importante, may disiplina tayo sa sarili at alam natin kung paano palaguin ang mga kinikita natin. Thank you for watching. Sana marami kayong natutunan. Don't forget to like, share, and subscribe to Money Beast Mind for more tips and advice on personal finance. See you in the next video.